Bago pa man tuluyang mamula ang langit, gising na si Ruben. Sanay na siya sa amoy ng kahoy, sa gaspang ng troso at sa bigat ng martilyong halos buong buhay na niyang hawak. Hindi siya madaldal. Hindi rin siya mahilig makipagsabayan sa yabangan ng ibang trabahador. Pero kapag binigyan mo siya ng metro, pako, lagari at tabla, parang kusang nagiging maayos ang mga bagay sa kamay niya. Pantay ang sukat, malinis ang kabit, matibay ang tapos. Kasama niya sa construction site si Arman, matagal na niyang kaibigan. Magkasabay silang kumakain sa tanghali, magkasabay ring natutulog noon sa barracks tuwing gabi. Si Arman ang kabaligtaran niya, palabiro, madaldal, mabilis makisama. Kapag pagod ang buong grupo, si Arman ang unang nagpapatawa. Kapag malungkot ang paligid, si Arman ang may linyang magpapagaan ng pakihamdam ng iba. Kaya gustong-gusto siya ng maraming kasama nilang trabahador. Pero pagdating sa trabaho, si Ruben ang mas hinahanap. Kapag may sablay sa sukat, si Ruben ang inaasahang magtatama. Kapag may kisaming kailangang i-level ng maayos, si Ruben ang tatawagin. Kapag may pinto o hagdanang kailangang pulido, si Ruben ang papalapitin. Hindi niya hinihingi ang atensyon ng tao. Kusang napupunta iyon sa kanya dahil sa galing ng mga kamay niya. Isang umaga, habang nagpapahinga sila ni Ruben sa ibabaw ng tumpok ng troso, tumingin si Ruben sa isang gusali na ginagawa nila sa kabilang lote. Maganda sana ang porma nito, pero alam niyang may mga bahagi roong tinipid ang materyales. Kahit hindi pa tapos ang gusali, ramdam na niyang hindi iyon tatagal ng ganoon kahaba. "Pare," tahimik niyang sabi, "balang araw gusto kong gumawa ng mga bahay o gusali na hindi basta-basta nasisira. Yung kahit simple lang at hindi mamahalin, mararamdaman mong maayos ang pundasyon. Yung hindi matatakot ang mga tao tuwing bagyo." Napatingin si Arman sa kanya at bahagyang ngumiti. "Ang taas ng pangarap mo." "Hindi naman masamang mangarap, lalo na kumpara sa mga taong mahirap." Tugon ni Arman. "Sana dumating din sa akin yung araw na ako naman ang aangat." Hindi napansin ni Ruben ang bigat sa huling sinabi ng kaibigan. Sa isip niya, pareho lang silang nangangarap, pareho lang silang kinakapos, pareho lang silang nakikipagbuno sa buhay. Hindi niya alam na sa bawat papuring naririnig ni Arman tungkol sa kanya, may kaunting pait na nabubuo sa dibdib nito. Ang may hawak sa site ay si Damian, isang kontraktor na kilala sa yabang, tigas ng dila at tigas ng mukha sa panlalamang. Mahilig siyang sumigaw, mabilis siyang manisi. Kapag may dumarating na kliyente at may maganda silang napansin, agad niyang inaangkin ang papuri. Pero kapag may aberya, kahit maliit lang, may isa siyang laging pinupuntirya. Si Ruben. "Hoy, Ruben!" sigaw ni Damian isang tanghali habang abala ang lahat sa paglalagay ng beam. "Ano ba yan? Ang bagal mo! Akala mo ba binabayaran kita para magmuni-muni dyan?" Hindi sumagot si Ruben. Nagpatuloy lang siya sa pagsusukat. Lumapit si Damian at tinapik ng madiin ang hawak niyang tabla. "Tahimik ka lang kaya akala ng iba magaling ka. Huwag kang masyadang kampante. Hindi ka espesyal dito." Ramdam ni Ruben ang tingin ng ibang trabahador. May ilan na napayuko, may ilan na umiwas na lang ng tingin. Si Arman na nasa di kalayuan ay sumulyap lamang sandali at nagkunwari ulit na abala sa hawak na pako. Hindi iyon bago. Maraming beses na siyang napahiya ni Damian. Minsan binabawasan pa nito ang araw ng pasok niya sa tala ng sahod. Minsan pinapasa sa kanya ang gawaing dapat ay pinaghahatian ng 3 tao. Kapag hindi agad natatapos, siya pa ang lalong pinagagalitan. Pero nananahimik lang si Ruben. Kailangan niya ang trabaho. Wala siyang mayaman o makapangyarihang kamag-anak. Ang tanging sandalan niya ay ang sariling katawan. Dumating ang gabing tuluyang nagbagsak sa kanya. May nawalang ilang kahon ng pako sa likod ng site at may nasirang materyales. Galit na galit si Damian. Hindi na siya nagtanong ng maayos. Hindi na niya inalam kung sino talaga ang may kasalanan. "Ikaw ang huling nakita ron!" sigaw ni Damian sa harap ng barracks. "Ikaw ang kumuha! Magnanakaw ka!" Namutla si Ruben. "Hindi po ako magnanakaw." "Sumasagot ka pa!" singhal ni Damian. "Lumayas ka rito!" Sa harap ng lahat,
Hinatak ni Damian ng supot ng damit ni Ruben at ibinato sa labas. Sunod ang banig at ang maliit niyang kahon ng kasangkapan. Parang naputol ang hininga niya sa kahihiyan. Sa gitna ng pananahimik ng buong barracks, napatingin si Ruben sa kaibigan niya. Umaasa siya na kahit isang salita man lang, kahit isang simpleng, "Sir, hindi po si Ruben." Kahit konting pagtatanggol sa taong itinuring niyang kapatid. Ngulit yumuko lang si Arman. Tahimik, walang imik. Mas masakit iyon kaysa sigaw ni Damian. Tahimik niyang pinulot ang mga gamit niya. Walang ni isang lumapit para alalayan siya. May awa sa tingin ng ilan, pero walang sapat na tapang para kontrahin ng kontraktor. Habang palayo siya sa barracks, pakiramdam niya ay hindi lang siya nawalan ng trabaho. Parang pati dangal niya ay ibinaon sa putik sa harap ng lahat. Sa dilim ng gabing iyon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sa mismong gabing iyon rin, sa likod ng construction site na naging saksi sa kanyang kahihiyan, may hiwagang naghihintay sa kanya sa pagitan ng mga troso. Hindi na lumayo si Ruben sa site. Wala rin naman siyang mapupuntahan. Ang perang nasa bulsa niya ay kaunti na lang at kulang pa sa ilang araw na pagkain. Kaya halip na diretso sa kalsada, napadpad siya sa madilim na bahagi sa likod ng ginagawang gusali. Sa lugar na puro tumpok ng lumang troso, sirang tabla, yero at mga materyales na itinuring ng wala ng halaga. Umupo siya sa tabi ng isang malaking kahoy at ibinaba ang supot ng damit, kahon ng gamit at banig. Sa malayo ay tanaw niya ang ilaw ng barracks. Doon natutulog ang mga trabahador na kasama niyang nagpawis buong araw. Siya naman ay nasa isang sulok na parang ring isang gamit na itinapon. Hindi siya agad umiyak. Ilang sandali siyang nakaupo lang, nakatitig sa lupa. Pero habang tumatagal, bumibigat ng bumibigat ang dibdib niya. Ang hiya, ang galit, ang sakit, ang katahimikan ni Arman, ang pakiramdam na wala man lang ni isang lumaban sa kanya. Hindi ako magnanakaw, mahinang bulong niya. Hindi ako magnanakaw. Paulit-ulit niya iyong sinabi na para bang sa bawat bigkas ay umaasa siyang may makaririnig sa katotohanan. Nanginginig ang mga balikat niya. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang luha. Tahimik siyang umiyak sa dilim. Habang nakayuko siya, may narinig siyang mahinang daing. Nung una, inakala niyang pusa lang o daga na naipit sa mga troso, pero nang marinig niya muli, malinaw na may humiingi ng tulong. Mahina ngunit buhay na buhay ang tunog. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa isang malaking tumpok ng kahoy. Isa-isa niyang inalis ang ilang tabla. Nang sumilip siya sa ilalim, natigilan siya. May munting nilalang doon. Halos kasinlaki lamang ng batang paslit. Kulay lupa ang balat nito, matulis ang tainga. Ang buhok ay parang mga tuyong ugat. Suot nito ang kakaibang damit na tila hinabi mula sa dahon at balat ng puno. Nakadagan sa paa nito ang dulo ng troso at may sugat pa sa braso. "Tulungan mo ako," mahinang sabi nito. Sa halip na tumakbo, nanaig kay Ruben ang awa. Iningatan niyang iangat ang troso. Sumakit agad ang balikat at likod niya sa bigat. Dumulas pa ang paa niya sa putik, pero hindi siya bumitaw. "Umatras ka!" sigaw niya. Mabilis na gumapang palabas ang munting nilalang at bumagsak sa gilid. Sapo ang paa. Hinihingal si Ruben. Nang kita niya ang sugat sa braso nito, pinunit niya ang layalam ng luma niyang damit at ibinalot iyon sa hiwa. Napatitig sa kanya ang nilalang. "Bakit mo ako tinulungan? Ikaw mismo, itinapon ng mga tao rito." Mapait na ngumiti si Ruben. "Masakit na nga ang buhay. Ayokong dagdagan pa sa iba." Tahimik ang paligid ng ilang segundo. Parang kahit ang hangin ay nakikinig sa kanya. Maya-maya, tumayo ang maliit na nilalang at inayos ang sarili. Kahit maliit ang katawan, may kakaibang bigat ang presensya nito. "Ako si Buno," sabi nito. "Tagabantay ako ng mga punong ginawang troso. May alaala ang mga kahoy. Nararamdaman nila kung sino ang humahawak sa kanila ng may respeto at kung sino ang gumagamit sa kanila para sa panlalamang." Napalunok si Ruben.
Noon ay naririnig na niya sa matatanda ang mga kwento tungkol sa mga duwende at nilalang ng kagubatan, pero hindi niya inakala na haharap siya sa isa. "Alam ko ring hindi ka magnanakaw," dagdag ni Buno. Sa simpleng pangungusap na iyon, parang bahagyang gumaan ang dibdib ni Ruben. Sa gabing walang naniwala sa kanya, may isang nilalang na hindi tao ang unang sabihin ng katotohanan. May inilabas si Buno mula sa likod nito, isang lumang martilyo. Sa unang tingin, ordinaryo lang. Ngunit nang tamaan ng liwanag niyang buwan, nakita ni Ruben ang maliliit na ukit sa hawakan. Hugis dahon, hugis ugat, hugis buhay. "Ito ang tanggapin mo," sabi ni Buno. Napaatras si Ruben. "Hindi ko pwedeng kunin yaan." "Hindi ito bayad," sagot ng duwende. "Ito ay biyaya." Dahan-dahang inabot ni Ruben ang martilyo. Mang dumikit ito sa kanyang palad, may banayad na init na dumaloy sa kanyang kamay. Ang martilyong ito, paliwanag ni Buno, ay hindi para sa sakina at mapang-api. Hindi nito gagawin ang trabaho para sa iyo. Ikaw pa rin ang magpapagod, magsusukat at mag-iisip. Pero sa tamang puso, sa tapat na kamay at sa gawaing para sa kabutihan, ang bawat hataw nito ay magdadala ng tibay, linis at ganda sa anumang iyong gawin. Napatitig si Ruben sa martilyo, hindi pa rin siya lubusang makapaniwala. "May kapalit ba?" tanong niya. "May paalala," sabi ni Buno. "Kapag ginamit mo ito para sa daya, hihina ang bisa nito. Kapag ginamit mo ito para sa mabuti, lalong sasagot ang hiwaga nito sa iyo." Naluha si Ruben. "Bakit ako?" sabi ni Buno. "Kasi kahit ikaw ay ibinagsak, pinili mo pa ring tumulong." Tahimik na hawakan ni Ruben ang martilyo. Doon muling salita si Buno. Mas mabagal ang tinig na parang ipinapako sa puso ni Ruben ang bawat salita. Sa tamang puso, ang martilyo ay hindi lang kasangkapan. Isa itong biyaya. Lumakas ang ihip ng hangin. Kumaluskos ang mga troso sa paligid. Nang muli siyang tumingin sa harap, nakatayo pa rin si Buno. Ngunit parang unti-unti itong nalalamon ng hamog at dilim. "Magkikita pa tayo," sabi ng duwende. "Hindi kita iiwan." At pagkatapos niyon, tila natunam na ito sa gabi. Nagpaiwan si Ruben na hawak ang mahiwagang martilyo. Wala pa rin siyang matutulugan, wala pa rin siyang trabaho. Pero sa unang pagkakataon mula nang pinalayas siya, may maliit na apoy ng pag-asa na muling sumindi sa loob niya. At sa gilid ng lugar na minsang nagtaboy sa kanya, doon nagsimula ang muli niyang pagtayo. Kinabukasan, hindi na bumalik si Ruben sa site. Naglakad siya papuntang palengke, bitbit ang supot ng damit, ang kahon ng kasangkapan at ang mahiwagang martilyong nakabalot sa luma niyang tuwalya. Gutom na gutom siya, pero pinilit niyang maging maayos ang lakad niya. Ayaw niyang magmukhang lubusang tinalo ng buhay. Sa isang sulok ng palengke, nakita siya ni Aling Rosa, ang matandang tindera ng lugaw na minsan niyang suki noon kapag may kaunti siyang pera noon. "Ruben?" gulat niyang sabi. "Bakit ganyan ang ayos mo?" Umupo siya sa maliit na bangko sa tabi ng kariton. "Wala na po ako sa site." Hindi na siya pinagtanong ng matanda. Agad siyang inabutan ng mainit na lugaw at kalahating itlog. "Kain ka muna. Mas malinaw ang isip kapag may laman ng tiyan." Napayuko si Ruben. "Wala po akong pambayad ngayon." Umiling ang matanda. "Hindi ako naniningil sa gutom." Habang kumakain siya, napansin niyang umaalog ang isang bangkong kahoy sa tabi ng tindahan. Bitak ang upuan at halos bumigay ang isang paa. "Nagagamit niyo pa po ba yan?" tanong niya. "Hindi na halos," sagot ni Aling Rosa. "Matagal ko nang gustong ipaayos." Tumayo si Ruben. "Ako na po." Kumuha siya ng ilang pako, kapirasong kahoy at saka dahan-dahang inilabas ang martilyo. Nang itama niya ang unang pukpok, bahagyang kumislap ang mga ukit sa hawakan. Banayad lang, hindi halatang halata, pero sapat para mapansin niya. Napahinto siya sandali.
parang sumagot ang martilyo. Nagpatuloy siya. Sa bawat tama ng pukpok, mas luminaw ang isip niya, mas gumaan ang kamay, mas naging maayos ang kabit. Ang dating lumang bangko ay unti-unting tumino ang tindig. Nang matapos siya, hindi na iyon mukhang pasira, parang bagong gawa. Umupo si Aling Rosa at napangiti ng malaki. Aba, Ruben, parang bago. Doon nagsimula ang maliliit na himala ng bagong buhay niya. May nagdala ng sirang mesa, may nagpagawa ng pinto, may nagpaayos ng aparador. Unti-unting kumalat sa palengke ang balita na may karpinterong mahusay, tahimik at hindi magpasamantala sa presyo. Pinatuloy muna siya ni Aling Rosa sa maliit na silid sa likod ng tindahan kapalit ng kaunting tulong sa pag-aayos ng kariton at iba pang gamit. Hindi iyon magara, isang papag, lumang bentilador at mahinang ilaw lang ang laman. Pero para kay Ruben, napakalaking bagay noon na may bubong siyang matatawag na pahingahan. Makalipas ang ilang linggo, may dumating na guro mula sa karatig na baryo. Nasira raw ang maliit nilang silid-aralan matapos ang malakas na ulan. Kulang sila sa pera at walang gustong humawak sa ganoong kaliit na proyekto. Kayang-kaya mo ba? Tanong ng guro. Huminga ng malalim si Ruben. Gagawin ko po ang lahat. Sa paggawa ng silid-aralan, mas nakita niya ang hiwaga ng martilyo. Hindi ito salamka ang kusa ng nagtatayo. Kailangan pa rin niyang mag-isip, magbuhat, magsukat at magpako. Pero sa bawat hataw, bahagyang kumikislap ang mga ukit. Mas luminaw ang isip niya, mas naging tiyak ang galaw ng kamay niya, mas naging maingat ang dugtungan ng mga kahoy. Habang nagtatrabaho siya, may mga batang nanunood ng malayo. Isang araw, may lumapit na batang babae. Kuya, tanong nito, dito na po ba ulit kami mag-aaral? Napatingin si Ruben sa kupas nitong uniforme at luma ng tsinelas. Oo, sagot niya. At mas matibay pa ito sa dati. Hindi po ba ito babagsak? Tanong palang bata. Ngumiti siya ng mahina. Hindi, basta aalagaan ninyo. Tumakbo ang bata pabalik sa mga kaklase niya. Naiwan si Ruben na nakatingin dito at hindi namamalayang namamasa na ang mga mata niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang mga kamay niya ay hindi lang para sa sariling sikmura, kundi para sa pag-asa ng iba. Nang matapos ang silid-aralan, natuwa ang guro at ang ilang magulang. Hindi lang maganda ang school building, sabi ng isang nanay na nakatayo sa labas. Ramdam mong ginawa ito ng may malasakit. Si Ruben ang klase ng karpintero na hindi lang basta nagtatayo, pinag-iisipan niya ang kapakanan ng mga gagamit. Hindi pa kontraktor si Ruben noon sa papel, pero sa puso ng mga tao, nagsisimula na siyang kilalanin ng ganoon. Nang gabing iyon, bumalik si Buno sa tabi ng punong akasya sa likod ng tindahan ni Aling Rosa. Hindi na matatakot ang paglitaw nito. Sa halip, may kakaibang ginhawang dala ang presensya ng duwende. Unang hakbang mo pa yan, sabi ni Buno. Hindi ko akalaing mangyayari ito, sagot ni Ruben. Kapag mabuti ang layunin, tumitibay ang bawat hataw. Ngumiti si Ruben at tinignan ang martilyo. Bahagyang kumislap ang ukit nito sa dilim at mula sa bangkong inayos niya sa palengke at sa maliit na silid-aralan na binuo niya ng buong puso, nagsimulang bumalik ang tibok ng pag-asa sa buhay niya. Pagkatapos ng silid-aralan, sunod-sunod na dumating ang mga humingi ng tulong kay Ruben. May biyudang gustong ipaayos ang bubong na tumutulo tuwing malakas ang ulan. May mag-asawang gustong magpagawa ng maliit na bahay na may maaliwalas na kusina at 2 bintanang may sapat na hangin. May health center na nagpagawa ng waiting area. May kapilyang humiling ng mga bagong bangkong kahoy. Hindi kalakihan ng mga proyekto, pero sa bawat isa sa mga iyon, unti-unting nabuo ang reputasyon ni Ruben. Hindi siya nandaraya sa materyales. Kapag sinabi niyang matibay ang kahoy, iyon talaga ang gamit niya. Kapag may depekto ang tabla, hindi niya iyon ipinipilit para lang makatipid. Minsan pa nga, kumakain ng oras ang kakahanap niya ng mas maayos na pyesa, pero para sa kanya ay mas mabuti na iyong magtagal ang gawa kaysa mabilis nga, pero marupok naman.
Nakapag-ipon siya at nakapag-upa ng isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Inayos niya iyon at nilagyan ng simpleng karatasal. Ruben Woodworks. Hindi iyon malaki, hindi iyon enggrande, pero nang una niyang makita ang pangalan niyang nakasabit sa harap ng pwesto, parang may kung anong gumaan sa dibdib niya. Unang beses iyong may bagay siyang matuturing na sariling niyang kanya. Unti-unti ring dumami ang trabahador na gustong sumama sa kanya. Mga helper at karpinterong minsan ding niloko ng ibang kontraktor. Tinanggap niya ang ilan. Tinuruan niya ng maayos. Kapag may mali, hindi siya sumisigaw. Pinapakita niya kung paano itama. Kapag pagod ang tao, pinapahinga niya. Hindi niya gustong maranasan ng iba ang dinanas niya noon sa ilalim ni Damian. Isang araw, may mag-asawang lumapit para magpagawa ng maliit na bahay. Kulang ang budget nila pero gusto nilang maging maayos at matibay ang titirhan ng 3 nilang anak. "Maliit lang po ang kaya namin," sabi ng lalaki. "Pero sana yung hindi kami matatakot pag umulan." Tahimik na tumanggo si Ruben. Hindi naman kailangang malaki ang bahay para maging matibay. Ibinuhos niya ang buong puso sa proyektong iyon. Habang ipinupukpok niya ang mga pako, banayad na kumikislap ang mga ukit sa martilyo. Kapag may maling sukat, para bang mas mabilis niya itong napapansin. Kapag may kahoy na hindi tama ang tindig, parang may mahinang babalang dumadaan sa kamay niya. Nang napapos ang bahay, napapaluha ang asawa ng lalaki nang unang pumasok sa loob. "Kay Ruben lang kami nakakita ng bahay na simple pero parang napakaaliwala sa tibay," sabi nito. "Parang hindi kami mahirap kung titingnan." Hindi sumagot si Ruben. Ngumiti lang siya ng marahan. Para sa kanya, higit pa sa bayad ang ganoong mga salita. Ngunit hindi ibig sabihin ng pag-angat ay naging madali na ang lahat. May mga unang kliyenteng huling magbayad. May proyekto siyang halos hindi mabayaran sa oras, kaya muntik siyang mawalan ng pambili ng susunod na materyales. May mga gabing hindi siya makatulog dahil iniisip kung paano sasahod ang 2 niyang trabahador. May ilang supplier na hindi agad nagtitiwala sa kanya dahil dati lang siyang simpleng karpintero. Minsan, may mayamang negosyanteng lumapit sa pwesto niya at tinignan ang ginagawa niyang planong bahay. "Ikaw talaga ang kontraktor?" tanang nito. Halatang minamaliit siya. "Nagtatayo po kami ng mga bahay at maliliit na gusali," mahinaong sagot ni Ruben. Tinasan siya ng kilay ng lalaki. Mukha kasing karaniwang karpintero lang. Tahimik si Ruben. Nasaktan siya pero pinili niyang hindi lumaban sa salita. Sa halip, ipinakita niya ang ilang litrato ng mga natapos niyang proyekto at ang komento ng mga kliyenteng nasiyahan. Hindi pa rin kumbinsido ang lalaki noon. Umalis ito na may halong pagdududa sa tingin. Kinagabihan, dumalaw si Buno sa workshop. Nakaupo ito sa ibabaw ng mahabang troso, paikot ang maliliit na alitaptap sa paligid nito. "Napagod ka," sabi ng duwende. May mga taong hindi agad nagtitiwala. Kapag wala kang kilalang pangalan o wala kang marangyang damit, minamaliit ka agad. Tahimik na tumingin si Buno sa martilyo sa tabi niya. Bahagyang kumislap ang mga ukit sa hawakan. Hindi yun halatang halata sa ibang tao, pero malinaw na napapansin niya. Kapag tama ang pagkakalagay at malinis ang kanyang layunin, mas mahinaon at mas buhay ang kinang nito. Para bang sinasang-ayunan ng hiwaga ang bawat tamang desisyon. May mga araw ding nahihirapan siya. Minsan naantala ang bayad ng barangay dahil natagalan ang papeles. Minsan nakulang ang materyales dahil nagtaas ang presyo ng kahoy at yero. May mga gabing halos maubos ang ipon niya para lang hindi mahinto ang trabaho at hindi mapahiya ang mga taong umaasa. "Ruben, baka pwede nang itigil muna. Mabigat na rin sa gastos." Umiling siya. "Kapag huminto tayo, mas mahihirapan ang paaralan. Tapusin natin."
Ipinangutang niya ang natitira ng pambili ng ilang materyales at pinilit na tapusin ang gusali ng maayos. Hindi niya pinili ang pinakamadaling daan. Pinili niya ang tamang daan. Nang natapos ang paaralan, nagkaroon ng simpleng turnover. Nandoon ang prinsipal, ilang guro, mga magulang at mga batang masayang tumatakbo sa bagong silid-aralan. Hindi lang maganda ang school building, sabi ng isang guro habang hinahaplos ang bagong bintana. Ramdam mong ginawa ito ng may malasakit. Si Ruben ang klase ng kontraktor na hindi lang basta nagtatayo, dagdag ng prinsipal. Pinag-iisipan niya ang kapakanan ng mga gagamit. May isang batang lalaking lumapit kay Ruben at tumingala rito. "Kuya, ang ganda po dito. Hindi na kami mababasa pag umulan." Ngumiti siya at marahang umiling. Hindi na. Umalis ang bata nang nakangiti at si Ruben ay naiwan na may mabigat ngunit masayang pakiramdam sa dibdib. Sa lahat ng hirap, puyat at pag-aalala sa bayad, sapat na minsan ang isang simpleng ngiti ng batang makikinabang sa ginawa mo. Doon mas lalo pang kumalat ang pangalan niya, hindi lang sa mga bahay, kundi pati sa mga paaralan at public structures. Ang mga tao ay nagsimulang sinabing iba siya sa ibang kontraktor, hindi lang dahil maganda ang gawa, kundi dahil may puso ang paraan niya ng paggawa. Sa isang gabi matapos ang turnover, dumalaw si Buno sa bagong building. Nakaupo ito sa gilid ng bintanang kahoy na si Ruben mismo ang tumapos. "Tignan mo," sabi ng duwende habang nakatingin sa bakuran ng paaralan. "Hindi lang gusali ang ginawa mo." Tahimik na tumanggo si Ruben. "Parang mas may bigat kapag para sa mga bata." "Dahil hindi ka lang nagpapako ng tabla," sagot ni Buno. "Naglalagay ka ng pag-asa." Hinaplos ni Ruben ang martilyo, bahagyang kumislap ang ukit nito. At sa gabing iyon, mas luminaw sa kanya na ang pag-akyat niya ay hindi lang para sa sarili. Para rin iyon sa mga taong matagal nang pinababayaan ng mga kontraktor na inuuna ang kita kaysa dangal. Habang mas lumalaki ang mga proyektong natatanggap ni Ruben, mas dumarami rin ang mga tao sa paligid niya. Nagkaroon siya ng mas malaking workshop, mas maayos na bodega at karagdagang mga trabahador. Sa likod ng compound, nagpagawa siya ng disenteng tulugan para sa mga stay-in workers. May maayos na kama, bentilador, banyo at kusina. Ayaw niyang may sino mang matulog sa takot at init gaya ng naranasan niya noon. "Ngayon lang kami nakapagtrabaho sa kontraktor na hindi kami tinuturing na mababang tao," sabi minsan ng isang foreman sa bagong hire na mason. "Maayos ang tulugan, maayos ang trato at maayos din ang sahod," dugtong pa ng isa. Narinig ni Ruben iyon habang dumadaan at tahimik lang siyang ngumiti. Hindi niya kailangan purihin ang sarili. Sapat na ang marinig niyang nakakaranas ng ginhawa ang mga taong dati ring pinagdaanan ng hirap. Isang maulang hapon, habang inaayos niya ang ilang plano sa opisina, may kumatok sa pinto. Pagtingin niya, natigilan siya. Si Arman yun. Payat na ang muka, halatang kulang sa tulog, hawak ang lumang bag at basang-basa ang laylayan ng pantalon. "Pare," mahina nitong sabi. "Pasok ka," sagot ni Ruben. Umupo si Arman sa tapat ng mesa at ilang sandaling hindi makasalita. Sa wakas, bumuntong hininga ito. "Wala na akong trabaho. Humina na si Damian. Nagbawas siya ng tao. Ilang linggo na akong naghahanap." Tahimik na nakinig si Ruben. Sa loob niya, bumalik ang gabing pinalayas siya sa barracks at ang katahimikan ni Arman. Ngunit bumalik din ang alaala ng mahabang taon ng pagkakaibigan nila, ang mga tawanan, ang paghahati ng ulam, ang pagiging magkasama sa hirap. "Baka pwede," huminto Arman. "Baka pwede mo akong tanggapin dito, kahit anong trabaho." Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa huli, mas nanaig pa rin ang kabutihan sa puso ni Ruben. "May kailangan kaming tao sa bagong proyekto. Pwede kang magsimula bukas." Napatingin si Arman na tila hindi makapaniwala. "Talaga?" Tumanggo si Ruben. "Oo,
Pero dito, walang daya, walang siraan at pantay ang trato sa tao. Mabilis na tumanggo si Arman. Salamat pare, hindi ko makakalimutan ito. Sa unang linggo, maayos ang lahat. Masipag si Arman, marunong pa rin makisama. Natutuwa ang mga tauhan na may dagdag silang mahusay na karpintero. Parang unti-unting bumabalik ang dating samahan ng dalawa. Ngunit habang tumatagal, mas lalo ring nakikita ni Arman ang lawak ng respeto ng mga tao kay Ruben. Kapag dumarating ang kliyente, si Ruben ang unang hinahanap. Kapag natatapos ang proyekto, si Ruben ang pinupuri. Kapag may problema, si Ruben ang linalapitan dahil alam ng lahat na hindi ito tumatakbo. Doon unti-unting bumalik sa dati ng kiot sa loob niya. Minsan, habang nakalatag sa mesa ni Ruben ang ilang blueprint para sa mas malaking housing project at resort cottages, tahimik na pinagmamasdan ito ni Arman. May problema ba? Tanong ni Ruben. Umiling siya. Wala, iniisip ko lang, ang layo ng narating mo. Hindi alam ni Ruben na sa bakiran ng linyang iyon ay hindi lang paghanga, kundi unti-unting tumitinding inggit. At sa mismong pagpasok ni Arman muli sa kumpanya, nagsimula ang mas masakit pang pagsubok para kay Ruben, hindi mula sa lantad na kaaway, kundi mula sa kaibigan na pinili niyang patawarin. Habang lumalaki ang kumpanya ni Ruben, dumarami rin ang iro-irong uri ng proyekto hawak niya. Hindi na lang bahay, paaralan at worker housing ang ginagawa nila. Unti-unti na silang kunukuha para sa mas malalaking proyekto gaya ng mga kalsada sa ilang barangay, maliit at katamtamang tulay, gusaling pang opisina, hotel at resort. Ang pangalan ni Ruben ay unti-unti nang kumakalat sa mas malalayong lugar. Hindi man agad siya pinagkakatiwalaan ng ilan, napapatunayan niya ang sarili sa kalidad ng gawa. May mga engineer at mayayamang kliyente pa ring minamaliit siya noong una dahil dati lang siyang simpleng karpintero. May mga pagkakataong halos hindi siya bayaran sa oras. Minsan pa nga, umabot sa punto na muntik siyang maubusan ng pambili ng materyales dahil na-delay ng husto ang bayad ng isang malaking project owner. Pero hindi siya sumusuko. Sa kabila ng tagumpay, hindi rin niya alam na unti-unti nang may naninira sa loob. Isang gabi, wala si Ruben sa opisina dahil may kausap na supplier sa kabilang site. Naiwan si Arman. Tahimik ang paligid. Lumapit siya sa mesa at pinagmasdan ang mga plano para sa hotel annex at resort cottage project. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kinopya niya ang ilang sukat at detalye. Makalipas ng ilang araw, may lumabas na kakompetensyang kontraktor na nag-aalok ng halos kaparehong disenyo. Hindi muna pinansin ni Ruben. Inisip niyang maaaring nagkataon lamang. Ngunit may sumunod pang mas mabigat. Sa isang resort project, may napansin siyang maling sukat sa frame ng veranda. Sa isa pang site, may nahalong depektibong materyales sa mga kahoy na dapat ay na-check ng maayos. Sa isang cottage, may mahinang lingit-ngit na hindi dapat naroon. Ligtas ba ito? Tanong ng isang kliyente habang sinusuri nila ang veranda. Agad yumuko si Ruben at ininspeksyon ang bahagi. Hindi pa iyon delikado pero alam niyang hindi dapat iyon nangyari. Hindi siya umuwi hanggat hindi niya naitama ang lahat. Habang inaayos niya ang isang poste ng gabing yun, napansin niyang hindi gaanong kumikislap ang mga ukit sa martilyo. Parang mabigat ito sa kamay niya. Parang may mali sa paligid na hindi pa niya nakikita. Dumating si Buno at umupo sa ibabaw ng troso. May anay na pumapasok, sabi ng duwende. Sa kahoy? Tanong ni Ruben. Umiling si Buno. Sa paligid mo. Doon nagsimulang bumigat ang kutob ni Ruben. Ayaw niyang bigyan iyon ng pangalan. Ayaw niyang maniwala na may masamang intensyon ng isang taong kilala niya. Ngulit makalipas ng ilang araw, may nakita siya sa likod ng kabinete. Isang kapirasong papel na may kopya ng isang bahagi ng mga plano niya. Pamilyar ang sulat kamay. Kay Arman. Parang may lamulamig na bakal na bumaon sa dibdib ni Ruben. Hindi na iyon simpleng hinala. Nagkaroon na iyon ng mukha. At sa sandaling iyon,
Alam niyang darating ang gabing kailangan niyang harapin ang sugat na pilit niyang inaayawan. Pinaiwan ni Ruben si Arman sa opisina ng gabing yun. Tahimik na ang paligid. Umalis na ang ibang tauhan. Tanging ilaw ng mesa at mahinang ugong ng bentilador ang naroon. May gusto akong itanong. Ano yun, pare? Tanong ni Arman, kunwari payapa. Marahang inilapag ni Ruben sa mesa ang kapirasong papel. Agad nagbago ang mukha ni Arman. Sa'yo ito, di ba? Tanong ni Ruben. Hindi agad sumagot si Arman. Umiwas lang siya ng tingin. Kinopya mo ang mga design ko. Tahimik. Nilagyan mo ng sira ang ilan sa mga proyekto ko. Doon lang siya napatingin ng direkta kay Ruben. Lumabas sa mata niya ang matagal ng kinikimkim na pait. Kasi ikaw na lang lagi. Napatigil si Ruben. Ano? Lagi na lang ikaw. Ulit niya. Noon pa, kahit nandyan pa tayo sa site ni Damian, ikaw ang magaling. Ikaw ang pinupuri. Ako, nandyan lang. Anino mo lang. Hindi ko ginusto na ikumpara tayo nila. Mahinang sabi ni Ruben. Pero nangyari pa rin. Singgal ni Arman. Ikaw ang hinaangat ng buhay. Kaya mo sila ako sinira? Tanong ni Ruben. Huminga ng mabigat si Arman. Gusto kong maranasan mong bumagsak. Gusto kong makita na may sablay ka rin. Gusto kong minsan naman, ikaw ang mapahiya. Parang napunit ang dibdib ni Ruben. Naalala niya ang lahat. Ang mga tanghalian, ang paghahati ng ulam, at ang pagtingin niya sa kanya noong pinalyas siya sa barracks at ang araw na muli niya itong tinanggap. Kaibigan kita, bulong ni Ruben. Tinuring kitang kapatid. Nagtawa Arman ng mapait. Hindi mo alam kung gaano kasakit na ikaw lang ang laging nakikita ng mga tao. Tahimik na pumatak ang luha sa gilid ng mata ni Ruben. Ang pinakamasakit, sabi niya, hindi yung paninira mo, kundi yung nanggaling sa'yo. Napatunggo si Arman. Patawarin mo ako. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, tumayo si Ruben at humarap sa bintana. Hindi na kita pwedeng pagtrabahuhin dito, sabi niya. Ruben, pinapatawad kita bilang tao, sagot niya. Pero ang tiwala, hindi na ganun kadaling ibalik. Kapag pinanatili kita rito, ako na mismo ang sisira sa pundasyon ng kumpanyang itinayo ko. Walang sigawan, walang suntukan, walang paghihigante. Ngunit iyon ang pinakamasakit na uri ng pagtatapos. Pagkaalis ni Arman, sakalang napaupo si Ruben at tahimik na umiyak. Hindi siya umiyak sa galit lang. Umiyak siya sa lungkot ng isang pagkakaibigang nilamon ng inggit. Dumating si Buno sa tabi ng bintana at tahimik na umupo roon. Mas masakit talaga ang sugat na galing sa kaibigan, sabi ng duwende. Hindi na sumagot si Ruben. Tumanggol lang siya. Kinabukasan, bumangon pa rin siya. Inayos niya ang sistema ng kumpanya. Hinigpitan ang paghawak sa mga plano at materyales. Siya mismo ang mas lalong sumubaybay sa bawat proyekto. Hindi siya nagturo ng iba para sisihin. Siya ang unang humawak ng martilyo at huling umaalis sa site. At dahil doon, imbes na masira ang pangalan niya, mas lalo pang tumibay ang tiwala ng mga tao sa kanya. Sa mga sumunod na taon, tuluyan ng lumawak ang mundo ni Ruben. Ang dati niyang maliit na kumpanya ay naging isa sa pinakakilalang construction firm sa rehiyon. Hindi na siya simpleng kontraktor. Isa na siyang malaking pangalan sa larangan ng matitinong proyekto. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng 4 na bagay. Ganda ng gawa, tibay ng proyekto, tamang singil, at trabahong walang halong daya. Ang kumpanya niya ang gumagawa ng mga paaralan, mahahabang kalsada, tulay, gusaling pang-opisina, hotel, resort, evacuation center at worker housing. May mga project owner na nagsasabing kampante silang si Ruben ang hawak dahil hindi ito nandaraya sa materyales at hindi ito nagmamadali para lang kumita agad. Maganda na, matibay pa, hindi lang pampapogi ang gawa, sabi nito habang nakangiti kay Ruben. Sa isa namang hotel project,
Isang developer ang huminto sa lobby at pinagmasdan ang pagkakagawa ng mga kahoy na detalye, ang linis ng pagkakatapos ng dingding at ang tibay ng pangunahing istruktura. Napangiti ito at marahang nagsabi sa kausap niyang arkitekto. Kaya pala siya hinahanap ng maraming kliyente. May class ang gawa niya. Ngulit hindi lang kliyente ang humahanga kay Ruben. Pati mga trabahador niya ay may malalim na paggalang sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kabutihang matagal nilang hindi naranasan sa ibang kontraktor. Sa mga site ni Ruben, hindi ka sisigawan dahil lang sa maliit na mali. Hindi ka hihiyain sa harap ng kapwa mo trabahador. Hindi ka kukulangin sa sahod kung tapat kang nagtrabaho. At lalong hindi ka patutulugin sa lugar na hindi makatao. Isang gabi, habang nagpapahinga ang mga trabahador sa maayos na tulugan na ipinagawa niya para sa mga stay-in workers, may isang mason na napailing at napangiti habang umiinom ng kape. Ngayon lang kami nakapagtrabaho sa kontraktor na hindi kami tinuturing na mababang tao, sabi nito. Sumagot naman ang foreman habang nakasandal sa poste ng pahingahan. Kung si Ruben ang kontraktor, alam mong hindi ka lang trabahador. Tao ka. Narinig yun ni Ruben habang dumadaan at tahimik lang siyang numiti. Hindi niya kailangang purihin ang sarili niya. Sapat nang marinig niyang may mga taong nakakaramdam ng dignidad sa lugar na binuo niya. Sa bawat ganung salita, lalo niyang naaalala ang lumang barracks ni Damian. Masikip, marumi, mainit, at puno ng takot. Naaalala rin niya ang gabing itinapon siya roon na parang walang halaga. Kaya sa tuwing may nagsasabing maayos ang trato sa kumpanya niya, para yung maliit na paggaling sa sugat ng matagal niyang dala. Sa paglipas ng panahon, lumipat ang headquarters ng kumpanya niya sa lungsod. Nasa mataas na building na ang opisina niya. Isang modernong gusali na may malalawakan na bintana, maayos na reception area, at malalaking conference room para sa malalaking pagmumulong. Sa lobby pa lang ay makikita na ang pangalan ng kumpanya, Ruben Build and Woodworks Corporation. Sa dingding ay nakasabit ang mga larawan ng natapos nilang proyekto. Mga paaralan puno ng batang muling may ligtas na silid-aralan. Mga tulay na nagdudugtong sa mga komunidad na dating hirap makatawid sa tag-ulan. Mga kalsada na naging daan sa mas maayos na biyahe at kabuhayan. Mga hotel at resort na hindi lang maganda sa mata kundi matibay sa panahon. At mga worker housing na nagpapakitang pwedeng maging maayos at makatao ang tirahan ng mga manggagawa. Sa ilalim ng ilan sa mga larawang iyon, ay ang tatlong salitang matagal nang naging pundasyon ng pamamalakad ni Ruben. Tibay, dangal, malasakit. Sa itaas na palapag, naroon ang opisina niya. Maluwang iyon ngunit hindi magarbo, tahimik, maaliwalas. Sa isang silid ng silid ay may glass case. Sa loob nito ay nakapahinga ang mahigawing martilyo. Hindi niya ito ipinagmamalaki sa ibang tao. Hindi niya rin basta-basta ipinapahawak kung kani-kanino. Pero hindi niya ito inilayo sa paningin niya. Ginawa niya itong paalala ng gabing wala siyang wala, ng tulong ni Buno at ng katotohanang bawat matibay na proyektong nagawa niya ay nagsimula sa biyayang ipinagkatiwala sa isang pusong ayaw man lamang. At kahit nasa glass case na ang martilyo, ginagamit pa rin niya ito sa mga mahalagang sandali. Sa unang pako ng isang paaralan, sa huling pako ng isang tulay, sa simbolikong pagsisimula ng isang gusaling alam niyang mahalaga sa maraming tao. Sa tuwing hinahawakan niya ito, banayad pa rin kumikislap ang mga ukit sa hawakan na parabang buhay pa rin ang mahigawing kasama niya mula noong una. Sa gitna ng lahat ng pagangat na iyon, dumadalaw pa rin si Buno kay Ruben, hindi na lang bilang misteryosong nilalang kundi bilang kaibigan. Minsan ay nakikita niya itong nakaupo sa gilid ng bintana sa gabi, nakatanaw sa lungsod. Minsan naman ay nasa fabrication area ito, taimik na pinagmamasdan ng mga trabahador habang gumagawa. Kapag mabigat ang isip ni Ruben, nariyan si Buno. Kapag may malaking pasyang dapat gawin, nariyan si Buno. Sa paglipas ng panahon, ang duwende ay hindi na lang tagapagbigay ng biyaya. Naging saksi at matalik na kaibigan sa bawat yugto ng buhay ni Ruben. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, tuluyan namang bumagsak si Damian.
Lumabas ang mga reklamo laban sa kanya. Kulang na pasahod, mababang kalidad na materyales, pang-aabuso sa tauhan at mga proyektong madaling masira. Isa-isang umurong ang mga kliyente, umalis sa mga trabahador, naningil ang mga supplier. Ang dati niyang maingay na opisina ay naging tahimik. Ang dati niyang yabang ay natabunan ng utang at pangamba. Sa gitna ng pagbagsak niya, may isang pangalang paulit-ulit niyang naririnig sa iba't ibang tao. Isang kumpanyang mabilis sumikat dahil sa tibay, ganda at katapatan sa trabaho. Isang kumpanyang hinahanap ng mga mayor, developers, resort owners at malalaking kliyente. Ruben Build and Woodworks Corporation. Naririnig na ni Damian ang pangalan ng kumpanyang iyon noon pa, pero hindi niya ito kailanman inugnay sa dating trabahador niyang si Ruben. Sa isip niya, imposibleng mangyari iyon. Paano magiging may-ari ng isang malaking kumpanya ang isang simpleng karpinterong minsan niyang inuutusan at pinapahiya? Kaya nang maubos ang lahat ng pwede niyang lapitan, nagpasi siyang pumunta sa lungsod at humingi ng pagkakataon sa kumpanyang iyon. Hindi pa niya alam na ang hihingan niya ng tulong ay ang taong dati niyang tinitingnang mababa. Makulimlimang umagang dumating si Damian sa lungsod. Mula pa lang sa biyahe, mabigat na ang dibdib niya. Hindi siya sanay pumunta sa opisina ng ibang tao para humingi ng tulong. Mas lalong hindi siya sanay na wala na siyang ibang mapagpipilian. Pero iyon na ang katotohanan niya ngayon. Wasak ang pangalan niya. Kaunti na lang ang pera, maraming ang utang, at wala nang gustong tumaya sa pagbabalik niya. Pagdating sa tapat ng mataas na gusaling kinaroroonan ng Ruben Build and Woodworks Corporation, napatigil siya. Napatingala siya sa buong building. Malinis ang harapan, maayos ang seguridad. May mga empleyadong pumapasok at lumalabas ng maayos ang bihis at tahimik ang kumpiyansa sa kilos. Hindi iyon ang uri ng lugar na pinapasok ng mga taong wasak na ang pangalan at halos wala nang natitirang yaman. Ganito pala kalaki. Mahinang bulong niya sa sarili. Sa isip niya, mayamang negosyante ang makakaharap niya. Marahil isang taong galing sa malaking pamilya, may mahabang apelyido at sanay sa malalaking proyekto at corporate meetings. Hindi niya kailanman naisip na ang pangalang nasa kumpanya ay literal na tumutukoy kay Ruben na minsan niyang trabahador. Pagpasok niya sa lobby, mas lalo siyang nanliit. Sa dingding ay nakasabit ang malalaking larawan ng mga natapos na proyekto, mga paaralan, tulay, kalsada, hotel, resort, gusali at worker housing. Sa ilalim ng ilang larawan ay ang mga salitang tibay, dangal, malasakit. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, lalo niyang naramdaman ang pagkakaiba sa kumpanyang pinamumunuan niya noon at sa kumpanyang nasa harap niya ngayon. Sa mga site niya dati, takot ang mga tao. Dito, kahit sa simpleng kilos ng mga empleyado sa lobby, ramdam niyang may disiplina pero walang pang-api. Lumapit siya sa reception at pilit inayos ang sarili. "May appointment po kayo, sir?" Magalang na tanong ng receptionist. "Wala, pero kailangan kong makausap ang may-ari o sino mang pwedeng magdesisyon." Tinawagan ng receptionist ang nasa itaas. Maya-maya ay ngumiti ito ng magalang. "Pwede po kayong umakyat, may maghahatid po sa inyo." Habang nasa elevator, tumitibok ng mabigat ang dibdib ni Damian. Sa bawat palapag na inaakyat niya, para bang may alaala ring umaakyat mula sa kailaliman ng isip niya. Ang mga sigaw niya sa site, ang mga trabahador na pinahiya niya, ang kulang na pasahod, at ang gabing itinapon niya ang supot ng damit ni Ruben palabas ng barracks. Ngunit kahit ganon, ni anino ng hinala ay wala pa rin sa isip ni Damian na si Ruben ang nasa itaas. Nang bumukas ang elevator sa mataas na palapag, sinundan niya ang staff patungo sa isang maluwang na conference room. Malamig ang paligid, tahimik, maayos. Pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang humakbang papasok. At doon siya tuluyang natigilan. Sa dulo ng mahabang mesa, maayos ang bihis, tahimik ang tindig, at tanaw ang buong lungsod sa likod ng malalaking salamin. Nakaupo si Ruben. Si Ruben, ang dating trabahador niyang pinagagalitan sa harap ng iba. Ang karpinterong kulang-kulangin niyang pasahurin. Ang lalaking pinaratangan niyang magnanakaw, ang taong pinalayas niya sa barracks na parang walang karapatang mabuhay ng marangal. Parang nawala ang lakas sa tuhod ni Damian. Hindi siya agad nakagalaw,
Hindi siya agad nakapagsalita. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lahat ng pang-api niya noon. Ang mapanlait niyang tingin, ang sigaw niya sa construction site, ang yabang niyang puno ng paghamak. At ngayon, ang dating trabahador niyang iyon ang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, tahimik, ngunit halatang makapangyarihan. Sa gilid ng silid, may napansin siyang glass case. Sa loob nito ay isang lumang martilyo na may kakaibang ukit sa hawakan. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit ordinaryong martilyo lang iyon sa unang tingin, may kung anong bigat ang presensya nito sa loob ng silid. "Umupo ka," sabi ni Ruben. Hindi na iyon ang boses ng tahimik na trabahador na dati niyang minamaliit. Nandoon pa rin ang kahinahunan, pero may lakas na mayon ang pananalita niya. Lakas na galing sa dignidad at hindi sa yabang. Dahan-dahang umupo si Damian. Nanuyo ang lalamunan niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Sa unang pagkakataon, siya na ang nahihirapang humarap sa taong matagal niyang tinitingnang mababa. Sa kabilang gilid ng silid, hindi nakikita ni Damian, tahimik lang nakaupo si Bruno sa malapad na frame ng bintana. Pinagmamasdan niya lamang ang dalawa, ang dating mapang-api at ang minsang inapi na nayo'y nasa taas na. Sa wakas, nakapagsalita rin si Damian. "Alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo," sabi, mabigat ang boses. "Marami akong nagawang mali." Maliit pa nga ang sabi mong iyan. Mahinahong sagot ni Ruben. Napayuko si Damian. Wala siyang mahanap na pangtutol. Huminga siya ng malalim. "Nalugi na ako. Nawala ang mga proyekto. Naubos ang mga tao. Wala na akong matakbuhan. Kaya nandito ako para humingi ng pagkakataon. Kahit partnership sana. O kahit anong trabahong pwede." Tahimik lang si Ruben habang nagsasalita siya. Sa loob niya, dumaan ang lahat ng alaala. Ang supot ng damit na ibinato sa kanya. Ang paggiyak niya sa tabi ng troso. Ang lugaw ni Aling Rosa. Ang unang pukpok sa bangko. Ang mga gabing muntik siyang mawalan ng pag-asa. Ang mga project owner na minamaliit siya noon. Ang sakit ng pagtataksil ni Arman. Ang mahabang pagbangon na ginawa niya sa sarili niyang mga kamay. Madali sana sa kanya ang gumanti. Isang utos lang, pwede niyang palabasin si Damian sa silid ng waling-wala. Isang malamig na tawa lang, maibabalik na niya ang lahat ng kahihiyang ipinatikim sa kanya noon. Ngunit, hindi iyon ang pinili niyang maging tao. "Wala akong ibibigay na partnership sa'yo," sabi niya. Parang lalo pang nanghina ang balikat ni Damian. Ang kumpanyang ito, dagdag ni Ruben, itinayo ko mula sa gutom, pawis, luha, at pagbangon mula sa mga taong nanakit at nanira sa akin. Hindi ko ito ilalagay sa kamay ng taong matagal nang hindi marunong gumalang sa kapwa at sa trabaho. Napayuko si Damian. Wala siyang maisagot. Pero, sabi ni Ruben, "Hindi rin ako katulad mo." Dahan-dahang napatingin si Damian. "Kung gusto mong magtrabaho, may isang bakante sa amin." "Bakante?" Halos pabulong niyang tanong. "Site assistant." Malinaw na sagot ni Ruben. "Ordinaryong posisyon. Walang special treatment. Dadaan ka sa tamang proseso. Susunod ka sa patakaran. At matututo kang gumalang sa mga trabahador." Parang hinampas ng mabigat na bakal ang natitirang yabang ni Damian. Minsan siyang naging amo. Ngayon, inaalok siyang magsimula muli sa pinakababa. At ang mas masakit pa, hindi iyon pang iinsulto. Makatarungan iyon. "Bakit?" Nanginginig niyang tanong. "Bakit mo pa ako bibigyan ng trabaho?" Tahimik si Ruben bago sumagot. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Pero dito, walang taong pwedeng mang-alipin ng iba. Kapag pumasok ka rito, matututo kang rumespeto. Kung hindi mo kaya, malaya kang umalis." Namasa ang mata ni Damian.
Sa unang pagkakataon, mas ramdam niya ang hiya. Hindi dahil pinahiya siya, kundi dahil mas mabuti sa kanya ang taong minsan niyang dinurog. Oo, mahinang sabi. Tatanggapin ko. Tumanggo si Ruben. Sisimulan ka ng HR sa proseso. At tandaan mo, ang bawat trabahador dito ay may tamang sahod, maayos na tulugan, safety training, at paggalang. Ang mga bagay na ipinagkait mo noon, iyan ang una mong matututunan ngayon. Tuluyang napayuko si Damian. Paglabas niya ng conference room, nadaanan niya ang break area at ilang larawan ng worker housing ng kumpanya. Naalala niya ang dati niyang barracks. Masikip, marumi, at puno ng takot. Doon niya minsan pinalaya si Ruben. Ngayon, siya ang naglalakad sa kumpanyang itinayo ng dating trabaador niyang minamaliit. At ang pinakamabigat na sampal sa kanya ay hindi ang pagiging mayaman ni Ruben, kundi ang katotohanang ang taong itinuring niyang mababa noon ay mas mataas ang pagkatao kaysa sa kanya. Sa loob ng opisina, lumapit si Buno sa tabi ng glass case. Bahagyang kumislap ang mga ukit sa martilyo. Natapos na rin ang mahabang sugat na dala mo. Sabi ng duwende. Oo, at mas magaan ang pakiramdam kaysa inikala ko. Dahil hindi ka bumaba sa antas ng mga nanakit sa iyo. Sabi ni Buno. Tahimik na tinignan ni Ruben ang martilyo at mahina niyang inusalang linyang gumagabay sa kanya mula pa sa unang gabi ng kanyang pagbangon. Sa tamang puso, ang martilyo ay hindi lang kasangkapan. Isa itong biyaya. At sa pagkakataong iyon, sa taas ng lungsod, sa loob ng opisinang itinayo niya mula sa sarili niyang pawis at kabutihan, tuluyan niyang napatunayan ang tunay na tibay ay hindi lang nasusukat sa mga gusaling gawa ng kamay, kundi sa pusong piniling manatiling mabuti kahit ilang beses nang sinusubukan ng buhay na durugin.